katapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan'y hinahon. Pag-ibig mo nga
na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang init ng araw na walang katulad. Lahat ng nasa hula ay pawang matutupad. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Magdidilim ng sobra, kidlat-kulog ay maririnig, at ang lahat ng natitira'y lindol ay yayanig. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Sa pong mapagpalang araw ng Sabat sa inyong lahat. Good morning po. Kumusta po kayo? Ngayon ay March 27, 2021 dito po sa Pilipinas. At kasama ko po ngayong umaga mula po sa malayong bansa from Canada, si Pastor Chody Malabanan. Pastor Chody, pwede po kayong bumati sa ating mga viewers. Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Happy Sabat. Kinagagala ko na makasama ni Pastor Joby dito sa kanyang programa. Maraming salamat sa inyo na nakaabang dito. Pagpapala nawa ng Panginoon ang siyang managana sa atin ngayong umaga. Samantalang aking naririnig ang tilaok ng manok. Naway, ang pagpapala ng Panginoon ang siyang inyo ring marinig sa oras na ito. Salamat, Pastor Chody. Of course, si Pastor Chody po ay siya pong church pastor doon po sa Burnaby Filipino Canadian Church sa Vancouver, Canada. At kung inyo pong natatandaan, si Pastor Lito Malabanan ay kanya pong kapatid. At kuya po ni Pastor Lito, si Pastor Chody. At siya po yung dati rin naglingkod dito sa South Central
Luzon Conference. Siya po ay aking kabatch sa kolehiyo nung kami ay nag-aaral pa. At of course, isang napakabuti pong kaibigan at co-worker in Christ. So siya po ang mangunguna sa atin pong pagtalakay ng devotional maya-maya lamang. Sa atin pong pagpapatuloy, ipanalangin niyo po ang aking internet sapagkat talaga pong may problema at naglalag po ako. Sana po ay maging stable na at upang ang ating pong broadcast ay maging maayos, makatapos tayo ng maluwalhati. Tayo po ay yumuko sa panalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, happy Sabbath, Panginoon. Salamat sa araw na ito na inyong pinagkaloob sa amin na kung saan kami ay makapagpahinga, hindi lamang physically, kundi lalo tigit spiritually. Sisimulan namin, Panginoon, ang araw ng Sabat na ito na nagpupuri sa inyong pangalan at higit sa lahat ay mag-aaral ng inyong banal na salita. Kasihan po kami ng inyong banal na Espiritu, lalo tigit si Pastor Jody Malabanan sa kanya pong pangunguna sa pagtalakay. Nawa po kaming lahat ay makinabang at mabusog sa inyong mga salita. Nawa po ang aming internet ay maging stable upang magiging maayos po ang aming live broadcast. Sa iyo po, Panginoon ng Kapurihan, maraming salamat po sa pagtugon niyo sa aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. For quite a long time, love I tried to find. I thought I'd see it in a movie or read it from a sweet love story. Often I heard love's mentioned in a song. It was just a hymn of love so blue. Love wasn't there, not even a clue. Only Jesus showed me what's true love. He love was all I found. By his wounds I sensed love's glory. Through his eyes I saw his endless mercy. Love did forgive, though not
Sir Judy, talagang ang ating internet ay napakahirap. Okay. Pero try pa natin. Yan, naputol uli. Talagang may problema po ang aking internet. Bigay po natin ang panahon kay Pastor Judy. Hopefully po, kung talagang hindi, ay we are very sorry po. Kami nalaglag. Pastor Judy, ibigay ko sa iyo ang time. Okay. So isang pinagpalang araw po muli sa inyong lahat, mga minamahal mga kapatid, and happy Sabbath. Kinagagalak ko na sa oras na ito ay makapaglingkod at ako po ay tuloy-tuloy lang sa pagsasalita dito. And then kung maputol yung ating programa dahilan ng internet connection, ay kung kailan uli bumalik, doon ninyo masusundan yung aking mensahe sa ngayon. At ako ay mag-share din ng screen, and then kung mawala yon, tuloy-tuloy lang din hanggang sa mabuo natin. So, ang Panginoon ang siyang magpapala sa bawat isa sa atin, at ako'y maasa na ang kanyang biyaya ang siyang ating kakamtin sa umagang ito. Ito po ay pasimula ng ating programa sa buong maghapon ng Sabat. At ikinagagalak ko na kahit ako ay malayo, malapit naman ako dito sa inyo sa pamamagitan ng screen na ito. At ang mensahe ng ating Panginoong Diyos ang siyang ating pag-aaralan sa ngayon. Okay, nice ko mag-share po ng screen dito at ako'y maasa na ito ay magiging pagpapala sa atin. Ang mensahe po ng pag-asa mula sa Panginoon na siyang ating pag-aaralan sa oras na ito. Okay, ito po ay may kinalaman pa rin doon sa pagpapatuloy ng inyong babasahin about surrender and acceptance. At ang araw na ito, March 27, ay may pinamagatan na believe what God says. Atin daw pong sampalatayanan kung ano ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Sa bawat sa atin, ako'y umaasa na kung kaya nga tayo ay nakikinig sa ngayon dahil tayo'y nagtiwala, sumampalataya, tumanggap na sa ating Panginoon. Di po ba? Ating sinampalatayanan siya. Subalit sa lahat ba ng pagkakataon, anuman ang ating sitwasyon sa buhay, kahit ganitong pandemic, ganitong crisis, aking nabalitaan kanina na dyan sa inyo sa Pilipinas ay more than 10,000 ang cases na. Medyo malaki. Subalit, sa panahon na ito, na mayroong ganyan mga lockdown ay naririnig ba natin ang tinig ng ating Panginoong Diyos? At ganun din ang ating pananampalataya sa Kanya. Mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, dito po sa ating talatang sauluhin sa ngayon. Okay, text. Ay makikita natin ang pasabi ng ating Panginoon sa Mark 5 verse 36. Do not be afraid, only believe. Huwag daw po tayong matakot. Tayo'y sumampalataya lamang. Tayo magtiwala o tayo ay maniwala o ibigay natin ang ating buong buhay sa ating Panginoon. Yan lang po ang mensahe ng ating Panginoon. Ano po ang background ng talatang ito? Ito po may kinalaman doon sa isang babae na kung saan ay 12 taon na siyang dinudugo. At nang mayroon siyang pananampalatayang mahawakan lamang niya ang laylayan ng damit ng ating Panginoong Hesus, siya gagaling. Kung kaya nga't palibasa, siya ay lumapit sa ating Panginoong Hesus sa kabila ng mayroong mga struggles, mayroong maraming mga taong nakapalibot sa kanya. Subalit nandoon mga minamahal na mga kapatid, siya ay lumapit sa ating Panginoon. Bagaman mayroong mga problema, lumapit siya sa ating Panginoon dahil mayroon siyang pananampalataya. Sa panahon ngayon, ito po ang napapanahon ding mensahe. Na anuman yung ating kalagayan sa ngayon,
mayroong tayong mga problema, mga hikahos, mga kahirapan, mga karamdaman, lapit at tibay ng pananampalataya sa ating Panginoon. Ang mensahe ng ating Panginoong Hesus, pipili lamang po ako dito ng, excuse me po, pipili lang po ako ng mga ilang mga quotation doon sa sinulat ng lingkod ng Diyos si Ellen White sa Steps to Christ at saka sa Great Controversy na may kinalaman dito sa talatang ito. Ang una po dito na nakalagay sa Steps to Christ, page 51, you cannot atone for your past sins. You cannot change your heart and make yourself holy. But God promises to do all this for you through Christ. Do you believe that promise? Ang sabi po doon mga minamahal ng mga kapatid ay hindi natin magagawa na tayo ay matubos yung ating sariling mga kasalanan, walang magagawa tayo. Sabi ng ating Panginoong Diyos sa Juan, tayo'y wala kung hindi tayo nakaugnay sa ating Panginoon. Hindi natin mababago ang ating puso at tayo'y magiging dalisay sa kanyang harapan sa ating sariling mga pagsusumikap lamang. Subalit na andyan mga kapatid, ang pangako ng ating Panginoong Diyos ay tapat at dalisay sa bawat isa sa atin sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tanong, sinasampalatayanan ba natin ito? Opo mga minamahal na mga kapatid, ito isang katanungan na kung saan napapanahon sa inyo at sa akin. Nakatulad ng tanong ng ating Panginoong Hesus din doon sa taong siya ay na-paralyze. Hindi siya makakilos, hindi siya makalakad, subalit mayroon siyang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. At nandoon, nung narinig niya ang tinig ng ating Panginoon, tumayo ka, lumakad ka, nandoon siya ay sumampalataya at nandoon siya ay gumaling. Opo mga minamahal mga kapatid, ang istoryang ito sang-ayon sa pangalawang quotation na nais kong ibigay. Hango dito sa sulat ni Ellen White sa Steps to Christ pa rin. Ang sabi doon ay, do not wait to feel that you are made whole, but say, I believe it. It is so. Not because I feel it, but because God has promised. So mga minamahal mga kapatid, napakaganda ang pangako ng ating Panginoon. Na kung saan ay ipinangako niya na hindi natin kinakailangang maramdaman lamang. Katulad ng paralyzed na ito, nang sinabihan siya ng ating Panginoon. He believed. Hindi siya tumayo dahil meron siyang nararamdaman, oh, ako'y gumaling na. Hindi siya tumayo sa pamagitan ng ganun, kundi nang siya'y sumunod, siya'y sumampalataya sa ating Panginoon, nang siya'y tumayo, nakalakad siya. Opo, mga minamahal na mga kapatid, napakaganda dito ng pasabi ng ating Panginoon. At ang napakalaga dito yung pagsunod natin, yung patuloy na pagsampalataya natin sa Kanya. At katulad ng isang lalaking ito, na sa kanyang buhay ay nandoong ibinigay niya ang kanyang buhay sa ating Panginoon after that. Same thing with us. Palibhasa tayo ay sumunod sa ating Panginoon. Sunod na quotation dito ng ating Panginoon, ang sabi doon sa Great Controversy, page 467. The gospel of Christ alone can free him from the condemnation or the defilement of sin. He must exercise repentance toward God, whose law has been transgressed, in faith in Christ, His atoning sacrifice. So kung atin muna pong babalikan dito, mga minamahal na mga kapatid, ang pasabi doon, sa pamagitan ng gospel o ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus lamang, tayo ay mapapalaya sa condemnation ng kasalanan. At sa pamagitan ng pagpapatawad na ito, ng ating tinatanggap, ini-exercise ito, yung pagsisisi natin sa ating mga kasalanan, isinisisi natin to sa inihingi natin ng kapatawaran sa ating Panginoong Diyos. At yung kasalanan na yon na kung ating yung kautusan na ating nasalansang, ang sabi po dito, at sa pamagitan din ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus,
at ng kanyang sakripisyo sa bawat sa atin, ay maabot natin yung lubusang kapatawaran sa ating kasalanan. He will obtain obtain remission of sins that are past. Yung mga nakalipas nating mga pagkakasala ay kanyang lilinisin and becomes a partaker of the divine nature. Tayo po ay magiging magiging kabahagi ng divine nature ng ating Panginoong Hesus, ng kanyang likas. Napakagandang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nakatulad dito sa babaeng ito at dito sa paralisadong lalaki kung saan nandoon, ibinigay nila ang kanilang buhay, pinagsisihan ng kanilang kasalanan at sila ay naging kabahagi ng likas ng ating Panginoong Hesus. The next one here, it says that when this mighty change has taken place in the sinner, he has passed from death to life, from sin unto holiness, from transgression and rebellion to the obedience and loyalty. Napakagandang pangako po ng Panginoon sa inyo at sa akin sa oras na ito. Na kung dakilang pagbabago na yon, makapangyarihang pagbabago ay mangyari sa atin bilang tayo mga makasalanan, ay ating, sabi dito, malalampasan na tayo ay mula doon sa kamatayan patungo sa buhay, mula doon sa pagkakasala patungo sa kabanalan, mula doon sa pagsalangsang at pag-reveal, rebellion. Nakalimutan kong Tagalog dito. Okay, mula doon sa pagsalangsang patungo sa lubusang pagsunod at pagtatapat sa ating Panginoon. Mga minamahal na mga kapatid, iyan po ang napakagandang pangako ng ating Panginoong Diyos sa bawat sa atin. At bilang pagpapatuloy pa po, ang sabi dito, samantalang ito'y ating ginagawa, ating binibigay ang ating buhay sa ating Panginoon, the old life of alienation from God has ended. The new life of reconciliation of faith in love has begun. Napakaganda po mga kapatid nito. Na yung ating lumang pagkatao nang tayo ay napalayo sa ating Panginoong Diyos, ito'y naging nawakasan na, natapos na. At nandito namumuhay tayo sa panibagong buhay na kung saan ay naandoon yung faith and love. Hindi lamang po yung programang ito, Hope in Love. Faith and love ay nananatili, nadadalisay sa bawat isa sa atin. Mga minamahal na mga kapatid, ito po ang pabalita ng Diyos sa bawat sa atin na kung saan ay napakahalaga. At ang sabi pa doon sa pagpapatuloy, they have no true conviction of sin and feel no need of repentance, not seeing their lost conditions as violators of God's law. They do not realize their need of the atoning blood of Christ. The hope of salvation is accepted without a radical change of heart or reformation of life. Thus, superficial conversions abound and multitudes are joined to the church who have never been united in Christ. Mga minamahal na mga kapatid, nandito po ang pag-asa natin sa kaligtasang pangako ng ating Panginoong Diyos. At ito'y ating lubusang tanggapin na mayroong pagbabago sa ating buhay. Ano man po yung ating mga nakalipas. Sabi nga po sa ibang mga definition ng repentance ay totally 180 degrees turning about sin. Yung ating total na pagtalikod sa paggawa ng pagkakasala. At yan po ang ninanais ng ating Panginoong Diyos upang kung magkaganon, tayo mumuhay sa kabanalan. Ang sabi po dito, samantalang ito'y ating nagagawa sa ating pangsarili, sa ating pangkabuuan ng iglesia, mananatili yung pagkakaisa mula sa ating Panginoong Jesucristo. Mga minamahal na mga kapatid, ito po ang ating devotional sa ngayon. Ang pabalita ng ating Panginoong Diyos na kung saan ay napakahalaga na ating kilalanin ang kanyang kapangyarihan. Ating kilalanin ang kanyang lubusang pagpapabago sa ating puso. Napakaganda ng talata natin sa ngayon. Do not be afraid.
Just believe. Ito po ang panawagan ng Diyos sa inyo at sa akin. Huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba. Sumampalataya lang tayo sa Kanya. Opo, aking nababalitaan dito na sang-ayon sa pangyayari diyan ay talagang nandiyan mga lockdown by province. Hindi pwedeng pumunta doon sa kayo diyan, galing Quezon, patungo ng Laguna, mayroong mga restrictions. Mga essential lamang ang pwede mag-travel. Napakahirap. Kami po dito, ganun din. Bagaman kami ay medyo malaya, pero ang amin pong restriction ay bawal magtanggap ng bisita sa aming tahanan. Kapag mayroong bisita at yung kapitbahay nakapagsumbong, bawat isa, 200, o ngayon itinaas, $515 bawat isa. Doon sa may-ari ng bahay, $2,300. So, napakalaking halaga. Kaya maraming mga tao nag-iingat. Bawal magpatuloy. So, ito po isang bagay, restriction. Hindi tayo pinagbabawalan para tayo ay talagang restrict sa ganon, kundi para sa ating ikabubuti, sa ating kalusugan. So, ito po ay isang mga suliranin natin, tanda ng malapit ng pagdating ng ating Panginoon. Subalit ang kanyang mensahe sa atin sa umagang ito, sa araw nito ng Sabat, do not be afraid. Just believe in God will help us. God will save us. God will protect us. My dear brothers and sisters, may this message be our inspirations as we continue to worship Him this Sabbath day. And let's keep this Sabbath day holy as He is holy. Nandun, pababanalin din tayo ng ating Panginoon. Muli po, mula po sa aking sambahayan dito sa Vancouver at ganoon din sa aking iglesia dito, ang Burnaby Philcan Church, kasama ng aking North Shore Church Plant. Mayroon po akong church plant dito. Kami po ay bumabati sa inyo ng isang pinagpalang umaga ng Sabado sa inyong lahat. Nawa, nakatulong sa atin ang ating pinag-aralan sa ngayon. At kung hindi naputol, kasi hindi ko nakita dito, kung hindi naputol ay hindi mas mabuti, tuloy-tuloy na ating tinanggap ang pagpapala ng ating Panginoon at ating kakamtin sa buong maghapon pa na ito ng araw ng Sabat. Ingat po ang bawat isa. Regards po dyan sa atin sa South Central at yun din sa distrito ni Pastor Joby Estrada, ang Central Quezon 2. Regards po sa bawat isa sa inyo dyan. Maraming salamat doon sa mga nakatune in. Nandito po, aking bibigay muli ang pagkakataon kay Pastor Joby. Pastor Chody, I'm very sorry. Talagang yung Naputol ba? aking internet, oo, naputol nitong huli, pero thank you for your patience, Pastor. Talagang ako'y hiyang-hiya sa iyo, sa Panginoon. No worry. It's okay. Talaga pong parahil, kasi kahapon ngo napansin ko na itong paghina ng ating internet. Ayan, hindi ko alam. Babawi tayo sa next time. Hindi ko alam yung ating mga viewers, nariyan sila, pero hindi ko po alam kung paano naririnig ninyo itong aming broadcast. Actually, kasama nga narito din si Kuya Epi Villaruel, narito. Ang problema, yan, ang problema po yung aking internet. Ayan, si Kuya Epi, naka-close lang siya. From New York. From New York. At siya ay ating regular speaker din dito every Saturday. At nakiusap lang po ako na ngayong Sabado sa pagbigyan natin. Ayan, magandang kasama si Kuya Epi nung ako nasa New York. Ayan. So, ayan, happy Sabat, bumabati siya sa atin. Pastor, palagay ko tayo ay manalangin na tayo at palagay ko hindi talaga possible. At least we tried our best. Alam ng ating mga viewers na ating ginawa ang Pastor, babawi tayo.
Ikaw ay sige. akin Sa muling susunod. i-request sa panahong palagay ko talagang ang may problem na po ay itong aking internet. Sa aming mga viewers, mga kapatid, we are very sorry. Internet at ayan. So, kayo po'y amin ang ipapanalangin ni pangunguna po ni Pastor Jody Malabanan. Sige po. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal at dakila po naming Diyos, sa mabanal naming makapangyarihan sa lahat. Ikinagagalak namin na sa magandang umagang ito ng Sabat, kami Panginoon ay nagkakaisa ni Pastor Joby, ni Kuya Epi dito sa streaming na ito upang kung magkaganon ay ibigay ang inyong mensahe ng pabalita, mensahe ng pag-asa at pag-ibig sa aming mga kapatiran na nandito, nakatune in sa Facebook Live at dito sa StreamYard. Maraming salamat, mahal na Diyos, sa inyong mensahe na aming tinanggap ngayong umaga. Nawa ang inyong pabalitang ito ang maging inspirasyon namin sa buong maghapong ito. Lalo't higit aking dalangin ang distrito ni Pastor Jovi. Nawa'y patuloy niyo silang pagpalain sa maghapong ito ng Sabat. Ingatan sila, Panginoon, sa kanilang gaganaping pagsamba at pagpupulong. At nawa ang inyong pangangasiwa ang kanilang maranasan upang kung magkaganon, maibigay ang kalulatian sa inyo sa iba't ibang bahagi ng programang kanilang gaganapin sa buong maghapong ito ng Sabat. Aking dalangin din, Panginoon, protektahan sila sa anumang mga variant o iba't ibang mga virus na sa aming kapaligiran. Mahal na Diyos, ang aming mga kapatiran o mga kaibigan na nakatune in dito, kayo, Panginoon, siyang nakakaalam ng kanilang kalagayan. Kanilang mga suliranin, problema, karamdaman. Aking dalangin, mahal na Diyos, ipagkalob sa kanila ang lubos na pinakamabuting pamamaraan at ang pagpapala mula sa inyo. Kayo ang siyang aming sinasampalatayanan base sa aming pinag-aralang talata at salita mula sa inyong lingkod kay Ellen Juan. Kami sumasampalataya sa inyo, Panginoon. Hindi kami natatakot sa kung anuman sapagkat mayroon kaming Diyos na siyang nakakaalam ng mabuti sa bawat isa sa amin. O mahal na Diyos, pagpalain niyo si Pastor Joby dito sa kanyang programang ito, Hope in Love Media Ministry, at kasama ng kanyang sambahayan. Ingatan sila, Panginoong, sama-sama. Ngayon din, ikinagagalak namin si Kuya Epi ay kasama namin dito. Pagpalain din niyo sila doon sa New York, kasama ng kanyang pamilya at ng kanyang iglesia doon. Tuloy nawa na ang inyong kapayapaan ang maranasan ng bawat sa amin at sa iba pang mga kaibigan namin, mga kapatiran ng mga may kahilingan. Nawa, Panginoon, inyong ipagkaloob sa kanila ang katugunan at mangyari sang-ayon sa inyong kalooban. Maraming salamat, O Diyos, sa inyong pagdinig sa aming dalangin. Ang buong kapayapaan ng langit ang siyang aming kamtin at maranasan ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay. Okay, Pastor. Tapos na. Okay. Pastor Jody, maraming salamat sa inyo pong pag-guest sa amin ngayong umaga. Pero talaga pong ako'y humihingi ng paumanhin. Hindi po natin hindi natin ito hawak. Talaga pong nagkataon na sa araw na ito ng Sabat pa naman ang akin pong Yan. Okay, so Kuya Epi, thank you din po. Sa next Sabat ulit tayo. Pastor Jody, ako'y makikipagpanahin sa iyo kung kailanman. Sige. Okay. Sige po. Okay. Salamat po. Sa ngalan po ng Hope and Love Media Ministry, pansamantala po nagpapaalam Pastor Juby. Kita po ulit tayo bukas. Panalangin po natin, sana'y maayos na po ang ating net. Happy Sabat po. God bless.